Isang mapagpalang araw po sa lahat ng ating mga kalingap. At bago po tayo magsimula sa video na ito, ay shoutout po kila Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Kalingap Rob. At sa lahat po ng mga Kalingap partners, patuloy po natin silang suportahan. Ang kanilang mga video at mga uploads ay ating pong suportahan upang patuloy na lumaganap ang espiritu ng pagtulong sa mga kapwa natin na lubos na nangangailangan. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, please do like, share, and subscribe lang po, Rich Falcon TV. At huwag din po natin kalimutang suportahan ang aking may bahay, Aljos Eagle. Mga kalingap, sa aming pamamaybay sa kahabaan ng Bibiraw dito sa may Daet, Camarines Norte, ay amin pong nasalubong ang mag-amang ito na nagtutulak ng wheelchair. Ang bata po ay napag-alaman natin na 3 taong gulang pa lamang, at siya po ay pangalawa sa 4 na magkakapatid ng tatay na ito na nasa wheelchair. At sila po ay nanghingi ng limos para meron po silang ikabubuhay sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, at maging ang mga bata ay nag-aaral na po yung 2 magkapatid. So kami po ay namangha at pansumandaling natigilan, at pagkatapos po nun ay binalikan po namin sila dahil po dun sa interest namin na kahit na sa maliit na paraan ay makapagbigay tayo ng tulong dito sa mag-ama na ito. Hanggang sa tinanong po namin sila at sinundan namin sila kung saan sila nakatira. At mas lalo kami namangha doon sa lugar kung saan sila nakatira at sa lugar na dinadaanan papunta po sa kanila. Napag-alaman din po namin na sila po ay galing pa ng Magang. Doon po sila nang hingi ng limos sa lugar ng Magang, na kung susumahin natin ay halos mahigit 10 kilometro po ang nilalakad nila o ng batang ito na nagtutulak sa kanyang ama. Grabe po ang hirap na pinagdaraanan ng batang ito para lang masuportahan ang kanyang tatay at masamahan sa panghihingi ng limos. Ito daw po ay hindi pinilit ng tatay, kung hindi siya mismo ang nagkusa na sumama pagkatapos ng kanyang pag-aaral. Pumapasok po ito sa umaga at umalis sila ng bahay ng alas 10 ng umaga. Ngayon pong araw na ito ay halos mag-aalas 5:20 na po ng hapon. Kaya ako po ay naawa para sa bata at maging doon kay kuya. The fact na talagang sobrang init at ulan ang kanilang sinasagasa upang makapanghingi lamang ng limos na kahit paano ay mairaos ang kumakalam sa sikmura. Napakahaba po ng kanilang nilalakad, at kahit ako hindi ko halos maintindihan sa sarili ko kung paano ko kakayanin ang ganitong pagod upang kahit papano ay magkalaman ang aking sikmura. Kaya naawa po kami mag-asawa dito sa mag-amang ito. Kaya po naging desisyon namin na sundan sila, at sa kahit na maliit na halaga ay mabigyan namin sila ng pandagdag doon sa kanilang naipalimos, at makabili sila ng pagkain para po sa kanilang pamilya.
Ayan, kumusta brother? Anong pangalan mo pala? Lawrence. Lawrence Lawrence Atisado. Atisado? Ah, si Lawrence Atisado. Ilang taon ka na, Lawrence? 26. 26. Lawrence, ano mo tong batang to na nagtutulak sa'yo kanina? Anak ko. Anak mo, pang ilan ito? Panalo. Pangalawa. Nasaan ang panganay? Ito. Ito. Anong pangalan nito ni baby boy? Prince Lawrence po Atisado. Prince Lawrence Atisado. Opo. Si kuya, Mark Gabriel po. Mark Gabriel. Wow, ang galing. Gabriel po Atisado. Mark Gabriel Atisado. Tapos si baby, Sophia Isabel. si Sophia. Wow, ang galing na naman pangalan. Kuya, pinanganak ka bang ganyan? Hindi. Na-discretion po ako sa trabaho. Kailan? 2022 lang. 2022. So kailan lang? Mga isang taon pa lang mahigit. Ano po ko sa ano ay. Pasok ko kasi po ni Auntie sa ano. Oo. Ano nangyari? May nakukunan po ng buhangin doon. Nagkuha kami. Ay maulan po nung dumuo yung lupa. Nabagsakan po. Nabagsakan ka ng mga lupa, bato. Mm. So anong nangyari? Naisugod ka ba sa ospital? Spinal mo. Nabalang spine mo kaya nagkaganyan. May pakiramdam pa ba yung mga paa mo? Hindi po na lang. Ang ganyan na lang. Tapos po yung pag dumi ko po tapos pag-ihi wala na. Wala na, hindi mo na nararamdaman kung sana yung lumalabas. Kaya naka-diaper po yan. Ibig sabihin magmula anong oras ka pa umalis dito sa bahay? Alas 8. Alas 8. Alas 10 na. So anong oras ka lang dumating? Ngayon na. Anong oras pa lang ngayon? Alas 5:19. Kuya, anong ginawa mo sa labas? Nag-iingi po na tulong. Namalimos ka? Kasama mo yung anak mo na nagtutulak sa'yo na namamalimos ka? Siya. Ano yun? Para First. sinong lagi mo kasama? Minsan po siya yung panganay ko po. Ito si panganay, si Lawrence. Ay si Mrs. Lalaba-laba po. So yun ang ginagawa mo ngayon, naglalaba-laba ka. Naghahatid po ng estudyante. Naghahatid-hatid ka din ng estudyante. Nagbabantay din Ano yung estudyante mo o estudyante ng iba? sa akin po. Sa'yo. Nag-aaral na po kasi sila. Anong grade na si panganay? Yan po, kinder, tapos yung daycare po. Daycare. Umaga po siya, tapos panghapon naman siya. Itong bahay na to, bahay ninyo ito? Tira lang po kami dito. Ano nyo yung tinitirhan? Kapitbahay po. Hindi nyo kamag-anak? Wala kayong kamag-anak dito? Malalayo po. Saan bali ang kamag-anak nyo? Panganiban po siya. Ikaw, Sa ano lang po. taga rito ka. So, ate, buti pinapayagan mo siyang ano? Hindi ko po siya pinapayagan. Ayoko nga po kasi mahihirapan ng para siya. Ayoko po siyang pasakay ng tricycle. Tapos yung kanina yung sitwasyon ninyo, susunduin mo siya doon, Opo. tatawid, tapos ikaw magtatawid ng wheelchair, tutulak mo na naman siya dito. Parang ang hirap. Kung araw-araw niyang gagawin yon, araw-araw din gano'n ang... Minsan po, pag siya ang nauunang umuwi, mahintay po siya dyan. Kasi nasa skuto po kami. Ganun. Kasi ang uwi. So kuya, kung hindi man nakakahiya sa'yo, magkano ang kinita mo ngayong araw na to? Nasa 200 lang. 200. So yung 200 na yan, kasya na yan sa panggastos nyo? Pambaon-baon lang, tapos pambili kong bili. Bibili ka pa ng bigas. Ulam po. So yun ang naawa ako kanina yung bata na nakikita kong nagtutulak. Gusto niya po kasi sumama. Gusto niya po. Bagamat first time man lang niyang nakapunta, pero nakasama sa papa niya para manlimos, pero yung layo ng nilakad, Pagod po. kaya nga magmula pa lang sa bungad ng Bibiraw ba yan? Bibiraw hanggang dito, ano na tong lugar na to? Bibiro. Bibiraw po ito. Bibiraw pa din to. Kamambugan doon. Tapos ito na ang Bibiraw. So napakalayo yan kasi sa pagmumotor napakalayo nun. Tapos ang kinita mo ay 200. Hindi ba lahat ng tao na mahingan mo ay nagbibigay? Yung iba naman po yung alas sa unad din po, tapos din. Saan ka ba banda na namamalimos? Dito po sa Magang. Sa mga subdivision dyan.
Nandyan ang subdivision la Kuya Bala. Sa Magang. Nasubukan mo na makarating kay Kuya Bal? Sa Magang? So Kuya, ilang taon mo nang iniinda yung ganito? 1 taon na mahigit? Buti ate, nakahanda kang malalay kay Kuya sa mga hindi mo siya pinapabayaan. Mag-asawa po kami, kaya kailangan dito tulungan kami. Tama, no? Hindi man po siya pwedeng iwanan. Hindi po porkit ganyan na po siya, iwanan ko na agad. Hanga ako sa iyo, ate. Iiwanan ko man po sila, matrabaho po ako. Tapos po hindi po ako nakakatrabaho kasi wala man pong maintindihan ng mga anak namin. Nung hindi pa nagkakaganito si Kuya, kumusta naman siya? Okay naman po, ang dami po naman trabaho. O ano po yung inaano niya. Pinapasok niyang trabaho. Nagkakalakal po siya dati. Tapos nung nag-lockdown, na-event na po yung padyak niya. Tapos naggagabi-gabi po siya dyan. Tapos nag-aayos ng bahay. Tapos nagtitinda din po siya ng gulay. Kuya, nung nangyari sa'yo yan, ano yung naramdaman mo? Halos, hindi ko na rin po alas hindi na rin po akong kaya nga dun sa ilalim. Ibig sabihin, nung nalaman mo na ganyan na yung kalagayan mo, lumpo na yung pangapaa mo, ano ang dumating sa'yo? Gaano kasakit na tanggapin na ganyan na yung kalagayan mo ngayon? Masakit po talaga. Halos, gusto ko na din po talagang pamatay. Mahirap po talagang ganito patay. Nalaban na lang po para sa kanila. Para sa mga anak ko. Anong nagbigay sa iyo ng ng tibay ng loob para magpatuloy pa? Yung pamilya ko. Mga bata, no? Kasi malilit po. Tapos 4 pa sila. Buti hindi na nadagdagan. Ayan, so ako'y na-amaze lang at nakita ko yung bata na kita ko siya na humahabol-habol sa papa niya, nagtutulak ng wheelchair. Kaya sabi ko, bumalik kami. Sabi ko, saan kayo galing at saan ang punta? Pala pauwi na sila at yun nga, grabe palang pinagdaanan nito ni Lawrence. Lawrence, nung natabunan ka ng mga bato at buhangin, akala mo ba mabubuhay ka pa? Ay, hindi. Talagang halos hindi na po din ako makahinga talaga sa ilalim. Isang truck ba yung bumuho sa'yo? Hindi bundok po yung yun. Bundok. Halos po yung Parang nagkaroon ng erosion. Gumuho, tas sa'yo napunta. Bakit? Anong ginagawa mo sa ilalim? Ano po kami ng buwan. Nagpasok mo na po ako doon dahil kagustuhan ko po makabili din ng lupa dito. Ayun naman po, minalas man, kaya hindi rin po hindi naman po sana ako papasok doon kung gusto na makabili ng lupa. Tapos sabi ko po, gusto ko po magkaroon kami ng sariling bahay. Kasi nga po, nakikitira din po kami sila. Tapos, nabalik kami ng pwede po kami dito magtanim. Maganda itong lugar na to kasi siya, malapit pa sa sentro, di ba? Hindi kasi paglabas mo diyan, mas malayo sa amin, Dugungan kami. Karating ka na ng Dugungan? Ay, hindi. Doon pa sa may dulo ng Alawihaw. Papunta na ng San Vicente. Ewan ko nakarating na kayo. Doon kami. Kaya ito, para sa akin, mas malapit ito sa sentro. Yan. So ano nga pangalan mo, ate? Mary Ann po. Si Mary Ann at saka si Lawrence. Ayan, Ate Sado. Ayan, so ilang taon na kayo mag-asawa? 6 po. Ha? 6 years na. Opo, kasi 6 years old na po siya. Ilang taon ka na ba, Mary Ann? 27. 27. So 21 ka nung na-inlove ka sa kanya. Ilang taon ka na, Lawrence? 26. 26. Mas bata ka. So 20 ka lang noon. 19 po. Ayan. So sana ay kasal ba kayo? Hindi. Sana tumagal yung inyong pagsasama, no? At sana maintindihan mo si Lawrence sa kalagayan niya, no? Hindi naman niya ginustong maging ganyan.
Hindi naman niya pinangarap din na maging pabigat, no? Pero sa tingin ko hindi naman siya pabigat kasi gumagawa siya ng paraan para kumita pa din. No? Minsan po, bago siya naalis dito, siya po yung nagluluto. Ah, talaga? Grabe naman, Lawrence. Believe naman ako sa'yo. Ayan. Bago po siya nakaalis, nakakain na din po kami. So yun, napakaulirang tatay naman ni Lawrence. Lawrence, hanggang kailan mo gagawin yan? Habang buhay. Habang buhay ka. Para sa mga anak, ano? Para sa pamilya. Nakakabilib ka naman, Lawrence. Ayan, yung iba may mga kamay at paa, kompleto, pero ayaw magsikap. Pero bakit yung mga kagaya ni Lawrence na ganyan ang buhay ay pinipili pa rin na lumaban sa buhay, no? Yung, fighting spirit, kumbaga, na hindi ako patitinag, hindi ako pagigiba, kasi may inaasahan ka. Tutulungan pa rin tayo ng Panginoon, di ba? Nakakapanalangin ka pa rin ba, Lawrence? Anong madalas mong sinasabi sa Panginoon? Hindi ba dumating sa isip mo na parang sinisi mo ang Diyos sa nangyari sa'yo? Minsan po gusto niya pong sumuko. Sabi ko, hindi man pwede. Kasi paano po kami? Kaya nga. Gusto niya din po niya magpakamatay niya. Kasi po sobrang hirap po kasi yung naranasan. Sabi ko, huwag kang makito kasi may mga anak naman. Paano na kami? Sabi ko na po siya. So yung palang pagdumi at saka pag-ihi ni Lawrence ay hindi na napipigilan? Opo. Bigla na lang siyang Kaya pala siya Paano yan? Pagka inabot ka sa labas? may diaper po siya. Oo. Parang sa tingin ko, nag-overflow yung diaper mo. Kasi hindi man sa pang-ano, no? Kasi medyo parang sumisingaw siya, di ba? Paano yan? Nararamdaman mo sa sarili mo na medyo ganun ang amoy mo? Nahiya po. Nahiya na daw po. Nahiya ka? Pero laban lang. Kasi wala namang masama di ba? Hindi mo naman yan pinangarap di ba? Hindi mo naman ginusto. Kahit ano po sabi ng ibang tao, wag po siyang Oo, laban lang, no? Laban wala lang. naman po silang pakailan sa buhay niya. Tama, hindi rin naman sila magpapakain sa inyo. Di ba? So kung ano man yung nangyayari, ano man yung kinahihinatnan ngayon, darating ang time, may awa si Lord, hindi kanya pababayaan. Lalo't maraming mga taong nakakakita sa kalagayan ninyo, at alam ko ang ilan dyan ay mabubuti ang puso. Ano? So yan, Lawrence and Mary Ann, meron kaming hindi ko sinasadya na makita namin kayo ngayon. Nagkataon lang ito dahil sa pag-scout namin. Meron akong konting bibigay sa inyo, ha. Kung kumita ka man ng 200 ngayon, kulang yan, ano? Pambigas lang yan. Oo, pambaon pa ng mga anak mo bukas. So ito, dadagdagan natin yung kinita mo. Meron kang 500 pesos mula kay Tita Ani Haramilla. Ayan, pasalamat lang tayo kay Tita Ani Haramilla. Salamat po, Tita Ani Haramilla. Ayan. So anong gagawin mo ganyan dyan sa 500? Parang na Bili pong bigas. bibiling bigas at saka ulam. Baon po ng dala ko bukas. Ayan. So masaya ka ba Lawrence, na kahit paano ay nagkita tayo, may blessing kang tinanggap? Ha? Hindi man po namin inaasahan. Oo nga, kami rin, hindi namin nasa makikita namin siya. Dati po, nung po siya, sobrang nahihirapan sabi ko. Sana may mag-vlog man sa atin. Kasi para may mag-vlog. Ang gusto ko naman po kasi sa kanya, makalakad po talaga siya. So may pag-asa pa makalakad? May pag-asa pa man daw po siyang makalakad. Sabi ko po sa kanya. Basta po maoperahan lang po siya. Maoperahan lang siya. Pero pinagkakadyos ko na lang din po. Oo. Malaki daw ba ang gagastusin sa operasyon? Wala daw po. Libre daw po. Libre. Bakit hindi pa ipa-opera? Kaso po, problema po sa panggastos. Tutuluyan sa Naga. Manila po talaga. Sa Manila? Talaga kami. PGH, sa bahay namin sa Antipolo, pwede kayong tumuloy. Taga Antipolo kami. Kapag talaga magpapagamot ka, pwede kitang patirahin muna doon sa bahay namin. Okay sa iyo yun? Isang biyahe mo, taxi, papuntang PGH. Pwede naman, commute. Commute. Pag
may tumulong po sa akin na maoperahan. Ayan. Para po, So basta libre lang operasyon, gamot lang ang kailangan at saka yung gagastusin mo doon sa Manila. Mahalaga lang po. Sasamahan mo ba siya pagka ano? Opo, syempre. Paano yung mga anak nyo? May pag-iiwanan naman po. Gusto ko lang So po ayan, talaga ipag-pray natin na tumugon si Lord sa panawagan ninyo na sana ay ayan, bata pa kasi mga anak ni Lawrence, mga kalingap. Bata pa po yung kanyang mga anak, ayan po ang bunso. Ito ang sumunod. At ito po yung nagtutulak kanina, ang pangalan nito? Mark Gabriel. Si Mark Gabriel at saka si Lawrence, ayun oh, Si Prince Lawrence. si Prince Lawrence. Itong kanilang bahay po ay parang pinagtagni-tagni lang ng mga trapal Tarpaulin po. o mga tarpaulin. So yan, sana po ay matulungan natin si Lawrence na makapagpagamot. Kung titirhan po sa Manila, wala na pong problema. Yung bahay ko pwede ko pong i-offer na matirhan ni Lawrence. Ayan, at hanggang sa siya ay maoperahan at makabalik siya dito. Ayan, ba't parang Pag nakikita po kasi yung buhay namin parang nakakaiyak. Pero hindi. mabuti nakakangiti ka pa. Opo. Hindi mo po taga makakangiti. Ayan. So laban lang ano ha. Laban lang kayo. Huwag susuko. Bata ka pa. Bata pa yung mga anak ninyo. Kailangan kanila, yung inisip mong pagpapakamatay, tanggalin mo na yan sa isip mo. Alam ko, hindi mawawalan ng taong tutulong sa inyo. Laging mayroong taong tutulong sa inyo. Tandaan mo yan. Ha? Yan lagi mong tandaan. Kasi ang Diyos, ipinagmamalasakit niya yung mga kagaya natin. No? Yung talagang walang-wala na tayong malapitan, Diyos na lang ang ating sandigan. Tama ba? Ayan. So yan, pansamantala kami magpapaalam muna sa inyo. At nawa ay makatulong sa inyo yung simpleng bagay na naibigay namin mula kay Tita Annie Haramilla. Ayan. Maraming salamat, Lawrence. Mary Ann, sorry. Ano bang pangalan yung sasabihin ko? Ayan, si Mayan. Si Mayan at saka si Lawrence. Ayan, sige. At medyo hindi man hinuhukay ang gabi pero lumalalim. Kami magpapaalam na. salamat po. Mapagpalang araw po ay sa mapagpalang gabi po sa ating lahat. At ito nga po ang pamilya ni Lawrence at saka ni Mayan. At sila po ay natulungan natin sa pamamagitan po ni Tita Annie Haramilla. At si Lawrence daw po ay mayroon pang pag-asang gumaling. Yung kanyang mga paa kung ito po ay ma-ooperahan. At kailangan niyang maoperahan doon po sa PGH sa Manila. At tulungan din natin si Lawrence sa kanyang pagpapagamot. At doon po sa mga kakailanganin niya sa Manila at gagastusin niya doon, nawa po ay may mga tumulong para po kay Lawrence at sa pamilya nila ni Mary Ann. Maraming salamat po sa inyong lahat at isang mapagpalang gabi po. Mabuhay po. Ayan, magandang buhay. Shoutout po kila Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs and Kalinga Prab. At patuloy po nating suportahan ang kanilang mga video. At kung hindi pa po kayo naka-subscribe sa aking channel, please do like, share, and comments lang po. Rich Falcon TV. Ayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. At nawa po ay patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoon. God bless po at magandang buhay sa ating lahat. Bye-bye!